Okay, so kung napansin ninyo, ayan, talagang inalis lang natin yung mga bukol niya. Pero kung totally natatanggal na kasi yan, tinatabihan ulit namin siya ng rivets. So sa ngayon, yung susunod na proseso na natin dyan, pagkatapos nating mag-grind yung ulo ng mga rivets na yan, ay nagtitimpla na po tayo ng A&B epoxy. Ang haluan yan, kung 1 litro mo siyang haluin, 1 litro na ito, 1 litro. Paghahaluin mo lang sila, yun na po yung timplahan niya. So ibig sabihin, kung 1/4 dito, 1/4 din dyan. Magandang araw sa inyo lahat. Nandito na nga tayo dito sa may Kawayan project natin, part 3, episode 3. So yung mga ibang episode natin dito, tutorial. Ganon din ngayon, tutorial din tayo. Kasi kung napapansin nyo, yan na, may kulay na yung labas, no? So ibig sabihin, nagpre-prepare na ako kami para sa pagkukulay. Preparation na ito, meron ng nakulayan na to, nakapag-retouch na rin, pero sa ngayon maglalagay na tayo ng kulay based dun sa yung perspective na ginawa ng Jasea, tama ba ako? So maraming salamat, no, kay Kamasta, isa pala natin silang follower, kaya nagpapasalamat ako ng malaki na kahit na magkakalayo kami ng lugar, nagulat ako, nag-comment siya sa isang video ko na sila pala yung nag-design. So it's my pleasure po na magkaroon tayo ng isang follower na talaga naman matitindi, no? So maraming salamat. So sa ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na kung saan tinatanong talaga ng karamihan kung paano yung pagmamasilya natin pagpipintura, pagmamasilya, at syempre preparasyon natin sa ceiling na kung saan ay cement board. Cement board means Physem board, maraming brand yan eh. Ang mas kilala dyan yung Hardiplex, pero wala ng Hardiplex. Shera board, Gardner, Smart board. So yun mga yun, mga kamusta, no? So ito, hindi ko alam kung ano yung board na ginamit dito, pero nabanggit sa akin na Hardiplex daw siya. Pero hindi natin masiguro kasi napansin ko yung sa surface niya may mga bukol-bukol. So ayan, ang alam ko dyan, baka mamaya Gardner siguro to. So yan mga kamusta, paano nga ba yung preparasyon natin, lalo na blind rivets ang ginamit dito. So may dalawa kasi tayong option. Meron tayo yung panhead screw, kaya naman screw na ginagamit para mahigpitan yung mga ceiling natin, o kaya naman yung blind rivets. Tara, pasok tayo. So ito yung mga ginagamit namin. Meron tayong Acricolor, latex color sa pag-mix using Boysen at saka Davis. Okay? Siyempre yung leadman natin. Hello. Ayan, yung dalawang pulis natin. Yung huli kay Jonard, ayun yung prince. Si Kenneth tsaka si, ano pa ulit? Tristan? Tapos si Master. Papakilala ko sa inyo si Master Mang. Pwede mo pwede rin sa basta Master. si Gerald, tama? Si Gerald, ito Master din sa katahimikan.
Pero pag nakainom daw parang palaka daw Ay, tama ba? Joke lang. Siyempre yung sister ko. So, paano yung preparasyon natin sa hardiplex na kisame natin o kaya mas kilala, Physem board o kaya cement board? So, meron kasi kami mga proseso na sinusunod dito at ano nga ba yung mga materials na pwede natin gamitin para sa ceiling natin. So, ano nga ba yung proseso na kung saan kailangan ba mamasilyan ng buo o ano ba? Pwede na ba na dediretsoy na lang ng pintura? Paano na lang yung mga bukol ng mga rivets na nakalagay dun sa mga kisame natin? So, eto papakita ko muna sa inyo yung sitwasyon ng isang ceiling kapag hindi pa siya nalagyan o kaya nabigyan ng proseso na kung saan hindi pa siya nag-grind, hindi pa siya naayos. So, paano nga ba? Kaya tayo sa kisame para makita ninyo si Master yun. Okay, so tingnan natin yung sitwasyon ng isang cement board. Ang cement board namin dito, ang ginamit nila ay ayan, 4.5 mm. Pero ang standard dapat niyan na 1/4 ay 6 mm, no? So mas kilala kasi siya bilang 1/4. Pero pagka kinonvert mo kasi ang 1/4, hindi siya 4.5 mm, kundi 6 mm, okay? So ang ginamit dito na blind rivets 532. And then yung frames nito ay metal frames. So ibig sabihin, kailangan talaga rivets ang gagamitin natin. Okay? So sa mga ceiling kasi natin, may makikita ka ng mga naka-usli na rivets. May mga naka-usli na mga dome type o kaya naman yung dome niya o kaya yung pinaka ulo niya. So ang ginagawa namin dyan, ginagrind po namin yan. So paano yung pag-grind natin? Tinatanggal natin yung mga bukol. So yung mga bukol lang niya mga kamusta, no? And then, pagkatatanggal na yung mga bukol niya, tinatabihan namin yan ng rivets. Pero kung hindi naman po siya totally na kung saan nakalabas talaga, ay talagang nire-remain na rin ho namin yun. No? So nire-remain namin siya, kagaya na ito. Maganda na ho yan, kayang-kaya na ho siya. So ang ginagawa na lang namin yan, pinapakinis namin kasi may mga bukol na maliliit po yan. So ang gamit namin dito ay ito. Ito yung tinatawag natin na bato, no? Literal na bato po ito na pang-grind natin. So yan yung mga pantay natin dun sa may mga ulo ng rivets natin. So tingnan natin kung paano, no? Okay, so kung napansin ninyo, ayan, talagang inaalis lang natin yung mga bukol niya. Pero kung totally natatanggal na kasi yan, tinatabihan ulit namin siya ng rivets. So bakit kailangan tabihan ng rivets? Papalitan natin yung naupod na ulo ng rivets, no? So hindi po pwede na pagka naupod dyan, hayaan mo na kasi pwedeng kumalas. Kaya pwedeng bumigay yung ating ceiling. So sa ngayon, yung susunod na proseso na natin dyan, pagkatapos nating mag-grind yung ulo ng mga rivets na yan, may pantay na natin, napalitan mo na yung mga rivets na kailangan palitan kung sakali po na kumbaga nakalas na ho siya, ay nagtitimpla na ho tayo ng A and B epoxy. So yung A and B epoxy natin, ito yung B, ito yung A. So ang haluan niyan, kung 1 litro mo siyang haluin, 1 litro na ito, 1 litro, paghahaluin mo lang sila, yun na po yung timplahan niya. So ibig sabihin, kung 1/4 dito, 1/4 din dyan. So dapat pantay na pantay para yung chemical na to ay kapag ka naghalo, mas matibay po siya. So kailangan ma-mix lang natin na maigi hanggang kailan tumitigas to. Umabot po siya ng mga 7 hours. Actually 4 hours pwede na, pero mararamdaman mo pa rin na possible na po pwede siyang kumalas. Pero ang pinaka the best niyan, 7 to 8 hours, ayos na po yun. Pero sa amin, umaabot pa ho ito ng almost mga 24 hours tsaka namin siya papatungan. Hindi po namin ginagalaw yun. Kumbaga talagang ganun na ho siya. So ang ginagawa natin, dahil nga may mga gap to, yung mga gap na yan po yung lalagyan natin. So yung unang process namin dyan, pagkatapos natin mag-grind, nilalagyan muna natin lahat ng mga dugtungan niya. So ito yung unang beses natin paglalagay ng A and B epoxy. So meron pa tayong pangalawa na kapag medyo natuyuan na po yan, papatungan natin ulit yan kasi nga kailangan nating habulin. So importante po yan na may nanonood na mga A and B dun sa mga pagitan ng ating kisame o kaya dun sa ating cement board. Kasi nga
yung dugtungan na yan, yan yung magsisilbing magiging kapit ng bawat board natin. Kaya nga, kapag ka naglalagay ka ng A and B, dapat parehas na parehas po yan. Nuot na nuot po yan sa dalawang pagitan ng board natin. Okay, so susunod natin ilalagay dyan, ay nilalagay natin siya ng mesh tape. Yan. So yung mesh tape na yan, yan yung pang-una nating ilalagay. O kaya naman, yung kapag ka nagmasilya ka na, okay, naglagay ka na ng A and B. So yan na muna, lagay mo muna yan. Tapos lalagyan muna natin siya ng masking tape pansamantala para hindi tumulo habang inaantay natin siyang matuyuan. Ngayon, kapag ka natuyuan na ho yan, then papatungan natin siya ng A and B ulit, mga kamastano. So proseso, sabi ko nga, lalo na kapag ka kisame na ang gamit mo ay cement board. So ang purpose ng masking tape para hindi siya tumulo. So yung mesh tape natin, talagang itatama lang natin dyan para maisali lamang po sa pagtigas niya. Kasi nga yung mesh tape na yan, yan ay magiging kapit naman natin sa both side na board kapag ka yung pati na yung gagamitin natin. So dyan sa may part na yan, ayan, example lang natin kasi dito, ito na yung mga ginawa natin. Yan. So lahat po yan, mga kamusta. Lahat po ng mga kaganyan sa may wall natin ay nilalagyan din natin ng mesh tape. Lahat din ng mga dugtungan nito ay yung mga pinag-grinderan ng mga rivets natin, nilalagyan din natin ng A and B. So importante po yun. Kapag ka ito tinanggal na natin, pagka natuyuan na ho siya, lalagyan ulit natin ng A and B dun sa may dugtungan niya. Kasi nga, kapag ka may masking tape, talagang may tutulak niya yung A and B dun sa taas. So papatungan natin ng panibago yan, tapos papatuyuin lang natin, mga ilang oras lang din, pati na yung susunod. So yung pati na tinatawag natin, using masonry pati. Okay, so lipat tayo sa kabila para makita ninyo yung pati kung saan pinapahid natin. Ito yung maganda dito sa kawayan. Talagang lalabas yung pawis mo dito. Kaya ako mapayat ako, wala nang kolesterol na lalabas sa katawan ko. So kung napapansin nyo dito sa may part na to, ayan o. So hindi lamang po yung dugtungan ng mga board ang nilalagyan namin. Buo po yan. Kung napapansin nyo yan, pati pa lang po to. Yung puti na yan, pati pa lang po siya. So dito, ayan. So binabalas-basan na lang ni Ryan yan. Ngayon, ang gagawin natin, kapag tapos mo mabalas-basan, kasi nga, pagkatapos mo siyang mamasilyan ng A and B, ayan, pangalawang beses, tapos maglalagay ka na ng mga pati sa bawat gilid niya. And then, saka natin siya binubuo. So, yung pagbubuo natin yan, dapat kailangan mo munang balas-basan para kapag ka naghagod ka ng paleta, o kaya yung masilya, ay dire-diretso na yan. Kagaya nito. So, gumagamit kami dito ng malaking paleta. Yung paleta na yan, nasa 16 inches o kaya naman 40 cm. Ayan. So, ganyan siya, mga kamusta, kapag pinapahid na natin. Ngayon, bakit nga ba kailangan nating buuin yung pagmamasilya? Nabanggit ko ako sa inyo kanina na kapag ka ang cement board ng mga bukol-bukol po yan. Lalo na pag papakiramdaman mo yan, talagang magaspang. Hindi po siya magandang i-finish kung tutusin. So sa ngayon, first coat namin yan, nagkakaroon pa kami ng second coat. And then kung yung iniisip ninyo o kaya yung nagiging question sa inyo ay kung bubukol ba yung mga dugtungan, hindi po. Kasi nga, kaya na hong abulin ng masilya natin yung ating mga joints. Kaya kung mapapansin natin, yan, maganda na yung magiging outcome yan. So yung paglilihan namin dito, hindi po namin ginagamitan to ng yung ating sanding machine. So talagang mano-mano para iniiwasan natin na magkaroon ng vibration sa crack niya. Kasi possible magiging crack yun, mga kamusta. Kaya yan, madali na lang yung paraan yung paggagawa natin kapag ka tama yung proseso, mga kamusta. So malaking bagay po yun. Kaya kung maaari, yung pagmamasilya, mga kamusta, hindi po yung kumbaga yung mga crack lang o kaya mga dugtungan lang. Kagaya dun sa wall natin, kasi usually yung ginagawa lang natin sa wall, may mga sumusunod lang dun sa may proseso na kumbaga crack lang talaga. Sa ceiling naman, dugtungan lang. So hindi po yun.
Kung ang iniisip nyo dito ay yung kumbaga hindi siya nakasama sa quotation o kaya magasto tayo sa materyales, ay hindi po. Kumbaga yan po ay agreement na ho namin at alam naman na ho at magiging understood na po yan kapag ka kinukuha si Dianan Builders, kasi nga yung paraan lang ganito na ginagawa natin ay talagang ginagawa na ho natin since day 1 mga kamusta. Papaikutan natin to mga kamusta, buo po yan hanggang dito. So tingnan natin yung naging outcome ng ganitong uri ng paggawa natin. So dito, namasilyan na to ng buo. Ayan. So lipat tayo ulit dito sa kabila. Kasi ito, namasilyan na to ng buo. Ilaw natin. Ayan. So wala ka na makikita ang dugtungan. Hindi mo na mapapansin kung saan banda yung dugtungan, kung saan yung rivets, kundi makikita mo talaga plain na ho siya. So alam ko, yung sa may video, may comparison pagka sa person na, sa kumbaga nakikita mo na yung actual. Pero kahit sa video po, ayan, makikita naman po natin. Malinis, walang makikitang mga bukol-bukol o kaya naman walang makikita na mga dugtungan niya. So yan po yung isang rason namin kung bakit binabatakan natin siya ng buo. Yan. Kaya po namin siya binabatakan ng buo. Kasi nga ang habol namin ay yung quality ng trabaho natin. Ayan, abangan nyo yung ceiling natin kasi yung high ceiling natin kaya hindi namin ginagalaw kasi papalitan natin siya ng PVC board o kaya papatungan natin siya ng PVC board. So sa ngayon yung wall natin dito sa exterior, ayan yung tinimpla natin kanina. So tingnan natin yan sa mga susunod na videos natin. Kasi mamaya pupunta tayo sa Nagilian mga kamusta, no? At pasyalan din natin yung tropa. Kaya naman yan kapag gypsum board ang gamit natin. So kung napapansin nyo yung gypsum board natin, mas madali siya ilatag, hindi siya maalikabok. So kung yung sa mga painter yun, madali lang ho yan gawin, no? Yan. So latag-latag na lang ho yan.